If you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer, He is the light. If you have felt the way of sin, bound by the shame that's hemmed you in, He'll break the chains, He will forgive. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. If you felt broken and betrayed, no one to trust, alone, afraid, He'll comfort you, He knows your name. If you wrestled with the ache of loss, and why this has been your road to walk, He bore your pain, He bore your cross. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. He is present, helper, keeper. Great is His faithfulness, perfect, sovereign, fortress. Great is His faithfulness, Abba, Father, comfort. Great is His faithfulness, Redeemer, Restorer, Sustainer. Great is His faithfulness, wait on Him, rest in Him, come find your peace again, trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness, wait on Him, rest in Him, come find your peace again, trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. Great is His faithfulness. Great is His faithfulness. Hello, good morning everyone. Good morning. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating service, so
I know na lahat tayo emotionally affected. Pero gusto ko pong i-comfort kayo sa kalagayan na kami mismo affected din po. We love and appreciate Teacher Tessie so much. Gusto ko lang sabihin sa inyo na siya po ay amazing believer. Sobrang kahanga-hanga. Sa mga wala pong idea, si Teacher Tessie po, 22 years ago, sila po'y na-aksidente. Samantalang siya po ay nagtuturo ng mga bata. And then after that, patungo po sa kanilang choir practice. And then sila po ay na-aksidente, nasagasaan po ng drunk driver. Yung kasama niya halos naputol ang katawan. Siya po, yung sa paa po niya. Pero amazing kasi, ewan ko kung merong kahit isa sa inyo rito na naka-fellowship si Teacher Tessie at nakausap siya at naringgan niyo po siya ng negative or bitterness, naramdaman niyo sa kanya sa nangyari. Wala po. She's actually very thankful to God because in spite of that accident, the Lord spared her life. And the good thing about Teacher Tessie, na siyang comfort po namin, she served the purpose of her life. Ibig sabihin po, kasi naalala ko lang, yung kay Hezekiah prayed for the Lord to extend his life. And the Lord granted his request. In-extend yung buhay niya, 15 years. At kung aaralin niyo po, yung extension ng buhay ni Hezekiah, mabuti pang hindi na-extend. Because hindi po maganda ang naging gamit ni Hezekiah ng kanyang buhay. The Lord extended the life of Teacher Tessie after that accident ng 22 years. And in that 22 years, naniniwala ako na lahat ng taong nakamingle niya, na-encourage, na-bless, sapagkat, alam niyo po, sabi ko, ako, pastor po ako. Naisip ko kung sa akin nangyari yon, I do not know. Hindi ko sinasabing negative ako, pero I do not know. Hindi po madali na makakita ng ganong klaseng Kristiyano. Gusto ko lang pong i-comfort tayong lahat. Si Teacher Tessie po, hindi naghirap sa kanyang pagpunta sa Panginoon. Yung kung paano nangyari po ang lahat, hindi na po siya yung pinagsasaksakan ng kung ano-ano, hindi na po siya yung hiniwaan sa katawan, na alam ko po na talagang sa choice, hindi niya gugustuhin. Kaya nito pong mga huling araw ng pagsasama at pagkikita po namin, kung tutusin, humanly speaking, po pwedeng maisip mo na yon. Pero because we are not negative and we are just allowing the will of God na mangyari sa buhay natin. So, still, hindi kami nag-dwell sa ganong thinking. But after my preaching yesterday sa anniversary celebration ng People's Baptist Church sa Palit, so doon na po nakarating sa amin yung balita. And just to tell you the truth, knowing Pastor Orson and the personality of Pastor Orson, actually, hanga rin po ako sa kanya sa tagal ng panahon na ganun yung kanilang sitwasyon, na kung saan nagdadala sa akin sa understanding sa mga ilang pagkakataon na po pwede sanang meron kaming misunderstanding. But knowing his struggle, pero never kaming nagkaroon po ng tinatawag nating bigat ng puso sa isa't isa. We decided to understand each other. We choose to understand each other
because of his situation also. Kaya ngayon po, mga kapatid, si Teacher Tessie po ay nasa Panginoon na. At sasabihin ko po sa inyo na siya po'y gumraduate na po pwedeng sabihin nakipagbaka po ng mabuting pakikipagbaka. Tinapos po niya yung kung ano po ang dapat niyang tapusin sa Panginoon at iningatan po niya ang kanyang pananampalataya. Halos walang na-miss na online Bible study. Pagka nagpupunta rito ng Sunday, kayo mismo makapagpapatotoo. Encouragement po siya. Yung spirit niya talagang malinaw, nakapahayagan ng Diyos. And I am very sad. Parang hindi pa nagsisikit. Pero tanggap natin na yan po ang kapasyahan ng Panginoon. So, I know na hindi rin siya magiging masaya kung magiging malungkot ang service natin dahil sa epekto ng pagkawala niya. I believe kung makapagsasalita siya sa atin ngayon, sasabihin niya, wag siya ang maging dahilan para ang service natin sa Panginoon ay maging malungkot. And please, wag niyong iisipin na kung magiging masaya tayo sa service, baliwala sa damdamin natin yung nangyari sa kanya. Yun po ang reason kung bakit tumayo ako sa pagsisimula para ibuhos na po natin ating emotion. And then after this, let us give our best still sa pagsamba natin sa Panginoon. So again, please pray for Pastor Orson. Please pray that the Lord will use itong pagkakataon na ito to somehow enlighten the minds of the many believers at dalhin po sa realization na ang buhay ni Teacher Tessie na naging inspirasyon ay buhay na dapat magkaroon ng impact sa marami po sa atin. Sa mga interested po, ang kanya pong magiging labi, ang pagbuburol po ay gagawin po doon sa Blessed Hope Baptist Church. Dahil alam naman natin yung pamilya po niya nandoon, sila Pastor Orson, taga Caloocan, tapos si Teacher Tessie sa Valenzuela. Nag-decide lang po kami na makiusap kay Pastor June na kung po pwede para hindi mahirapan yung mga alam nating mag-e-express ng kanilang pakikiramay para po wag mahirapan sa church na lang po instead na doon sa bahay nila napapasok pa po doon sa kanilang looban at mahihirapan tayong mag-park kung meron po tayong sasakyan. So, ang naging request ko na lamang po bilang pagmamahal kay Tessie, ako po ang magsaservice sa kanya sa unang gabi. So mamayang hapon, dadali na po yung kanyang ano po doon. Yung kanyang physical body at magsaservice na po mamayang gabi. Kaya siguro po mga 6, maganda pong masimula na po yung service. At kung kayo po ay galing dito sa service natin and if you want to somehow encourage Pastor Orson and the sisters and brothers ni Teacher Tessie. So, free po kayo na gawin po yon. So, again, dito po tayo sa pagsisimula, nagsalita para po yung service natin, tuloy-tuloy po. At para din po yung mga nasa online, na alam ko pong one way or the other, the life of Teacher Tessie became an encouragement to them. We'll be aware that Teacher Tessie is now in the presence of the Lord. And I know na yung kanyang mga mahal sa buhay ay may encourage na malamang hindi lang siya nasa langit na, kundi nagawa niya ang dapat gawin niya para sa Panginoon. So kaya again, yung pong simula ng gabi ay ngayong gabi, I do not know yet kung hanggang kailan, pero magsaya pa rin po tayo sa Panginoon. Amen? Knowing that Teacher Tessie is now in the presence of our God and the best ang kanyang lugar kumpara po sa atin. So, kaya maging masaya pa rin po tayo sapagkat po pwedeng ang tao abutan po ng kamatayan,
na nasa mga kung saan-saang lugar o kung ano-ano pong mga bagay, ang kanila pong masasabi nating pinagkakaabalahan. But we praise the Lord na wala po si Teacher Tessie dito sa lupa at nasa piling po ng Panginoon, inabutan siya sa kalagayang siya po ay may maayos na espiritual na buhay sa Panginoon. Amen? So good morning everyone. Welcome po sa Living Water Baptist Church para sa ating pong Sunday morning worship. Again, may I remind everyone that in spite of what happened, hindi pa rin po dahilan yan para hindi natin maibigay ang ating the best para sa Panginoon. Good morning everyone at tatawagin ko na po ang ating mga tagapangasiwa. Amen. Salamat po, Bishop. Yan. So, bagamat tayo po ay talagang dadalamati, katulad po ng sinabi ng ating pumahal na Bishop, let us, yung mga nararamdaman po natin, sa tabi muna po natin as we worship the Lord God. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pambungad, ating pong bigkasin ng ating pong panawagan sa pagsamba. On the book of Romans chapter 12 verse 1, sabay-sabay po natin bigkasin na may pag-unawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manatili po tayo nakatayo at kuhanin po natin ang ating Biblia at tayo magbabasa po mula sa Galatians chapter 4 starting in verse 21 up to verse 31. Sundan niyo na naman po ako sa pagbabasa. Ang sabi po sa Galatians chapter 4 verse 21. Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Which things are an allegory, for these are the two covenants, the one from the Mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is.
and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not. Break forth and cry, thou that travailest not. For the desolate hath many more children than she which hath an husband. Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Nevertheless, what saith the Scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Let us all bow down our head and let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, and we praise you, O God. We thank you, Father, for this great day, O God, aming Ama, that even, Father, as we mourn, we remember that this day is a day to honor, a day to glorify you, and a day, Father, to worship you, O God, aming Ama. As we start, Lord, O God, we pray and we ask forgiveness, Lord, for all our shortcomings, O God, aming Amang Banal. Patawad po sa lahat ng amin pong mga pagkukulang, sa lahat ng amin pong mga pagkakamali. Sa amin pong paglilingkod, Panginoon, naway masumpungan niyo po na nasa maayos na kalagayan ng amin pong mga puso, handang makinig, handang magpaturo, handang mabago, O God, ng inyo pong mga salita, Lord. We remember today, Lord, Teacher Tessie, O God, na umuwi na po sa inyo, Panginoon. And we pray, Father, for comfort, Lord, for her family, O God, aming Ama, especially Pastor Orson, O God, Panginoon. We pray that you also comfort each and every one of us, Lord, knowing that we appreciate her life, O God. Salamat po sa mga panahon at sa buhay na inyo pong ibinigay sa kanya, O God, aming Ama. And Father, Lord, today, as we continue to glorify you and we honor you, we ask that you'll be in our midst, O Lord, and that you'll speak in our hearts, O God. We thank you for the life of our Bishop, Lord, that as he delivers your message today, O God, may you give him wisdom. And may you also, Father, continue to comfort him. And may you also take care of his life and his family, O Lord, and give him, Father, wisdom. We also, Lord, want to thank you for the life of Pastor Norman Gatula, O God, as he continue to lead us in the ministry, Panginoon. Salamat po sa buhay niya at dalangin ang patuloy na pag-iingat niyo po sa kanya. And also, Lord, we thank you for every family presented here today, for every life who chose to honor and glorify your name, O God, aming Ama. Samahan niyo lamang po kami. We thank you for the orchestra, O Lord. We thank you for the choir, even, Lord, for the multimedia. Continue, Lord, to work mightily, O God, aming Ama, that we may be able to glorify your name, O God, today. With all our hearts, O God, and with all our mights, Lord. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo lamang po kami sa amin pong paglilingkod. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. This time po, magpatuloy po tayo sa pag-awit. Amen. Tunay po, nakalooban ng Diyos na kahit ano man po yung pinagdadaanan natin, mabigay po natin yung pinakamainam, pinakamataas na pagsamba para sa Kanya. Amen. Awitin po natin lahat, All Hail the Power. All Hail the Power. Hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to him all majesty
But with yonder sacred throne, we at His feet may fall. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang awitin pa po. Awitin po natin lahat. Heaven came down. Amen. Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy and telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross, When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine. Justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine. And the transaction was quickly made, when as a sinner I came. Took up the offer of grace and it proper. He saved me, oh praises there. Amen. heaven came down. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I've a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day, when at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Amen. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Salamat po, Preacher Nathan, sa ating pong masiglang pag-aawitan para po sa ating pong Panginoon Diyos. And this time, ating po na munang babatiin ng mga nagdiriwang po ng kaarawan. So, exactly today, yan, birthday po ni Sister Jasmine. Yan. I think siya lang yung ating pong palakpakan po natin. Yan. And let's sing Blessed Birthday. All together now. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Good morning po. So, it
has been a big transition for me from being a teenager to stepping into adulthood. And there were a lot of struggles and challenges that I had to face this year that I know I wouldn't have overcome if it was not for God. All I can say is that I am overwhelmed and humbled by the unending mercy and grace that He has continually extended to me, even when I don't deserve it. As I continue to journey through life and search for His will, I would like to thank Bishop, PNG, Pinols, my discipler, Attorney Way, my mentors, Pastor Jabez and Ma'am Kisha, as well as my family, my mom, dad, Mamita, and Mama Ros, for always being there to support me in prayer. It is such a privilege to be serving God in my this day, in my birthday, doing His ministry. Thank you po sa lahat po ng mga nag-greet. Thank you po. Blessed birthday to you. Amen. KNG, ang sarap ng solo yung may birthday, ano? Opo. Oo. Mukhang mamaya po. Praise the Solo Lord. din siya mamayang. And this morning also, gusto nating i-recognize po, napatayuin po natin at i-recognize po natin ang bagong kasal, si Mr. and Mrs. Relox. Ayan po, umuwi kasi sila ng province at dun sila sa church ni Sister Camille. Kaya ngayon, kasama po natin si Mr. and Mrs. Relox. So, congratulations and best wishes. And also, this morning, masaya po tayo ngayon dahil may mga kasama po tayo mga first-time visitors. Amen? Kasama po natin, bisita po ni Bishop. Ayan po, si Brother Ambel and Sister Ellen Joy Gallardo. Ayan po, nandun po sila sa bandang likod. And also, kasama din po natin, bisita po nila Sister Gigay. Alam ko, sasama po sila sa camp po natin tomorrow. Si Justin K. Season. Sige po, tayo po kung kayo po ay nandito. Ayan po. At ganoon din po si Maria Althea Jonette Season. And also Kay De Los Santos Cruz. Ayan po, mga bisita po natin ngayong umaga. Masaya po ba tayo na tayo po ay nabisita ng ating pong mga bisita? At sige po, maano po kayong upo sa ating pong mga first-time visitors. Upo lamang po kayo habang kami po ay i-welcome po sa inyo pong mga upuan. So tayo po tayong lahat. So yung mga bisita namin, pwede po kayo umupo, pwede po kayo tumayo. Amen. Basta kayo po ay welcome po dito po sa Living Water Baptist Church. At awitin po natin yung ating welcome song. Sa unang beses po, dyan lang po muna kayo sa mga upuan nyo po. Sa pangalawang beses, tayo po ay umikot at kamayan po natin ang ating mga first-time visitors. Doc Vernon. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Everybody sing! Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamayan po tayo. Kamayan po natin yung ating mga What a bisita. happy life it will be. Welcome po sa Living Water If we Baptist know my Church. Savior Jesus. What a happy life it will be. If He is your Savior too. He will change your life completely. If you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy Ligaya ng life with Christ. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Kamayan nyo rin po kami. Ligaya ng Kasama po kami. Kamayan nyo po kami. Kung siya'y manunubos mo. Salamat po. Babaguhin ang iyong buhay. Dito po, pwede nyo rin kaming kamayan. Siya ay Ayan. makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Okay. Amen. Ngayon po, dadako po tayo sa ating offering. But before that, let me read to you po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 12. 2 Corinthians chapter 8, verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath,
and not according to that he hath not. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ibinigay niyo po sa amin ngayon na kami po ay makapagsamba sa inyo ng malaya. At despite po sa mga nangyari, Lord, thank you po sa joy na binibigay niyo po sa amin at comfort. Nawa po kayo po ang glorify po, Lord, especially ngayon sa aming pong pagbibigay ng aming mga tithes and offering. Gamitin niyo po ito para sa ikalalago po ng iyong ministeryo. Nang sa gayon, mas marami pa pong maabot na kaluluwa. Thank you po, Lord. Kayo po mag-glorify. Guide us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay pwede na magbigay as we sing, Anything That Costs Me Nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to him worldly things I do not need and hope his please. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Muli po, tayo po lahat ay tumayo. Aawit po tayo sa Panginoon. Isang kagalakan po ng isang Kristiyano, yung pangako po ng Panginoon na mansyon sa atin in the future. Amen. Awitin po natin, Mansion Over the Hilltop. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the sun shine, I want a gold one that's silver. Everybody, I've got the mansion. I've got a mansion. Amen, Christians. Just over the hilltop in that bright land where we'll never go. And someday yonder, and someday yonder, we will never go under, but walk the streets that are pure. Ladies now, ladies. Amen, ladies. Gentlemen now, gentlemen. And though I find here no permanent dwelling, I know he'll give me a mansion. All together on the chorus. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where
Panginoon. Maaari na po tayo makaupo at makakapakinig po tayo ng mga tanging bilang. Sometimes the trials of life seem hard to bear. Sometimes the music of my soul grows dim. In times like these, my faith grows weak. I long to hear the Savior speak. Where are you, Father? Where are you? You have promised you would always be near. Yet I hear your voice deep within my soul, saying, "Child, my child, I am near." Peace, peace, my Savior gives me peace. When I'm crushed, I await of my soul. His precious hand will guide me, and He will safely hide me in the shelter of His loving arms. Peace, peace, how I love His perfect peace. As I trust Him, I have no need to fear. In my Father's hands I can rest, for He knows what is best for me. Peace, He gives me peace. Peace, my Savior gives me peace. When I'm crushed, I await of my soul. In my Father's hands I can rest, for He knows what is best for me. Peace, He gives me peace. Peace, He gives me peace. Amen. My Savior gives me peace. Amen. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you'll never
mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, and He sees the first and the last. And like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He is faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, When you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. Trust His heart. Amen. Praise the Lord. Thank you so much for that wonderful song. Well, ngayon po ay dadako tayo sa pinaka-importanting bahagi po ng ating service. Amen? And always put in your mind that every time that we are listening to the preaching of God's Word, hindi po yung tagapagsalita. Ang Diyos po ang siyang nagsasalita po sa atin. So this time, let me request all of you to please open your Bible in the book of Philippians. Philippians chapter 2, please. Philippians chapter 2. At bibigyang pansin po natin ang sinabi po ng verse number 12 up to verse number 16. Philippians chapter 2, verses 12 to 16. Kung nakita na po, let me know by saying Amen. Sa lahat po ng kasama natin sa online, so kami po'y masaya, nakapiling po namin kayo. And we are praying na makasama rin po namin kayo dito sa mga kasama naman natin at nakakapanood po sa atin na nasa iba't ibang bansa, naway makasumpong po kayo ng church na nagtuturo ng salita ng Diyos. Philippians chapter 2 verses 12 to 16. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. For the second time, I would like to request all of you, the congregation, to please read
verse number 15 only. Ito po ang ating magiging key text sa ating pong mensahe na pinamagatan ko pong glowing in the dark. Let us glow in the dark. Okay, verse number 15. Everybody please begin. That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong umagang ito, nais po naming ibigay ang pinakamataas na paggalang sa pakikinig po namin ng iyong banal na salita. May you again talk to us, Heavenly Father. May you bless our hearts, O Lord. Nawa anuman po ang magiging hadlang upang kami po ay hindi mapagpala. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang gumabay sa amin, tumulong sa amin, Panginoon. May you rebuke all the works of the devil, Heavenly Father, and may you exalt your name in our midst. Help me, Lord, and empower me. Fill me with your Holy Spirit, O God. Lagi mo po akong puspusin ng iyong banal na Espiritu sa aking pangangaral upang ako po'y mangaral not in the power of the flesh, but in the power of your Spirit. Help me, Lord, and bless your people. For all of these things we ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, you may now be seated. Well, ang book of Philippians ay isa sa tinatawag po nating prison epistle. Isinulat po ito ni Apostol Pablo sa kalagayan na siya po ay masasabi po nating nasa matinding persecution. In fact, siya po ay naipabilanggo. At alam natin na ang sentro po ng Philippians chapter 4 or the whole book, in particular sa lahat po mga kapatid, sa kabuuan ng aklat, ang talagang pinakasentro nito ay ang patungkol sa pagiging masaya sa Panginoon. To always rejoice in the Lord. And this is very obvious in the life of the Apostle Paul because in spite of the fact na siya po ay nasa prison, in spite of the fact na siya po ay nasa matinding persecution, in spite of the fact na ang sitwasyon po, kung tutusin, hindi pleasant sa paningin ng tao. But still in his heart, is to encourage the people of God to always rejoice in the Lord. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, isa po yan sa magandang ating obserbahan sa ating mga buhay. Sapagkat ang ating kagalakan, depende. Ang ating kasiyahan, depende. Kapag maganda ang sitwasyon, well, tama lang na tayo po'y maging masaya. Pero kapag po may mga difficult situation, it seems na para bang justifiable na po sa atin ang tayo po'y magpadala doon po sa hindi magandang sitwasyon to the point na may lumilihis, meron pong mga sumasablay, meron pong mga masasabi po natin na hindi na ginaganap kung ano ang kalooban ng Panginoon. In the case of the Philippi believers, we can notice that in the writing, in the letter of the Apostle Paul, yung impression ko po sa church na ito, napakaganda. Bagamat siyempre po sa lahat ng mga churches, lagit-lagi, meron naman pong mga challenges dyan. Meron pa rin pong posibleng maging problema po dyan. At dito po, magkakaroon tayo ng idea na may mga ilan na pinaalalahanan si Apostol Pablo na sana magkaroon ng kapareho, kaisahan ng pag-iisip, magandang magkaroon ng magandang trato sa isa't isa, na magpababaan ng kalooban at magkaroon ng pagkakasundo sa usapin ng relasyon sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Klaro po yan. Katulad ng typical ng mga churches, meron din pong mga ilang conflicts, masasabi nating struggles and challenges. But if we will consider, yung sinabi po niya sa teksto natin,
At ito po'y madalas kong binabanggit sa inyo. Lalo na kapag ka ako po ay nalalayo, kapag ka ako po'y naaalis, kapag ka ako'y nasa ibang bansa. Lagi ko pong sinasabi, Philippians chapter 2, beginning verse number 12, wherefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So makikita nyo po na itong paalalang ito ay mahalagang bagay na dapat laging ipaalala sa mga mananampalataya ng usaping pagtatapat, ng usaping paglilingkod, ng usaping pagiging active at involved ay hindi sa mata lamang ng nagtuturo, hindi sa mata lamang ng tagapanguna, kundi higit sa lahat sa paningin ng Panginoon. That is the idea. Wherefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ibig sabihin po, doon po sa statement ni Apostle Paul, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. So, leading to the idea na ang church na ito ay obedient. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. Not as in my presence only, but now much more in my absence. So ito po'y napakagandang katangian ng isang iglesia. Na ang mga miyembro po ay masunurin sa Diyos sa harap o sa likod ng kanilang pastor. Sa kalagayang nakikita o hindi nakikita ng tagapanguna. At yun po ang motivation ni Apostle Paul. If you can just consider the heart of the Apostle Paul while he is telling them about this. Ang sabi niya, wherefore my beloved, as ye have always obeyed. Kumbaga, kung paanong lagi kayong tumatalima, lagi kayong sumusunod. Kung paanong nandyan ako, lalo na ngayon, nawala ako. Mga kapatid, ito po ang isang magandang maging orientation at training po ng tunay na church ng Panginoon. Na ang katapatan natin hindi sa paningin ng tao. Amen? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ang sabi po niya, work out your own salvation with fear and trembling. At ang isang larawan sa totoong Kristiyano, for it is God which worketh in you. I am telling you, brethren, na pagka ikaw ay totoong Kristiyano, ang gumagawa sa iyo ay ang Panginoon. Amen? Meron pong tinatawag nating operation ang Panginoon sa buhay ng mga tinuod na Kristohanon. Amen? Akala ko nasa conference pa ako. Pumapractice po kasi ako doon sa... Akala ko nahandoon pa ako sa... Yung mga totoong Kristiyano, mga kapatid, sa katotohanan, yung ating pong buhay nasa pagkilos na ng banal na Espiritu. So yun ang hope, yun ang reason doon sa expectation. Because very clear to Apostle Paul, and this is the teaching na dapat maintindihan natin na kapag ka ikaw ay totoong ligtas na o luwas na, amen? Ang ibig sabihin, may banal na spirito na nasa imong kasing-kasing. Na nasa puso mo na ang banal na spirito at ang banal na spirito ay gumagawa sa imong kinabuhi. Amen? Gumagawa siya sa buhay mo. Kumikilos siya sa buhay mo. Yun po, mga kapatid, ang makikita nating nilinaw ni Apostol Pablo sa kanila. Kaya ang isang totoong Kristiyano na sa kanyang puso kumikilos ang Panginoon, hindi siya yung magiging Kristiyano na gagawa nga, magrereklamo naman. Na magbibigay nga, ang dami naman sinasabi. Na nagpupuri nga, pero iba ang taglay na kalooban. Kaya ang sabi niya, do all things without murmurings and disputings. Hindi raw dapat, mga kapatid, na ang ating pong paglilingkod ay may pagmamaktol, may pagrereklamo, may bigat ng loob, may kapaitan ng puso. Ang ating paglilingkod ay dapat buong puso, may kagalakan ng puso, may totoong kasiyahan because we believe na tama lang na ating paglingkuran ang Ginoo. Amen? Dapat lang nating paglingkuran ang ating Panginoon. Pagdating ng verse number 15, lahat daw ng gagawin natin,
walang mga pagtatalo-talo, walang pagbubulungan. Siguro magandang bago tayo lumusong sa mensahe, bawat isa sa atin magtanong, kamusta ba tayo sa mga ginagawa natin sa church? Men's fellowship, ladies fellowship, youth fellowship, CYA. Kamusta po tayo samantalang magkakasama tayong naglilingkod? Wala bang pagtatalo-talo? Wala bang pag-aaway-away? Wala bang paligsahan? Wala bang pagalingan? Yun po ang nagiging problema. Mga kapatid, mga minamahal, the reason why the Apostle Paul gave this motivation to them, because in reality, katulad ng typical na church, meron ding problema. Please don't get me wrong, ha? Example lang naman to. At ang lumalabas na problema na in-address ni Apostol Pablo ay ang medyo kailangan pag-aayos kay Euodias at kay Syntyche. Parang nagka-problema sila sa ladies fellowship nung time na yon. Diba? Diba? Sabi po, kaya ako, pagka nagkaka-problema, men's fellowship, ladies fellowship sa mga ministries, alam niyo kung bakit? Kasi mga tao tayo eh. Diba? Minsan pagka hindi natin na-overcome yung sarili natin, pumipiglas eh. Diba? Minsan kapag ang tingin natin, mas magaling tayo sa iba. Kaya nga sabi ko po, ang principle simple. Pag may nakalagay na leader, mga kapatid, doon tayo sa pagsuporta sa leader at hindi sa pakikipagtalo at pakikipagmarunungan sa tagapanguna. Kung miyembro ka, gumanap ka muna bilang miyembro. Pag pastor ka na, gumanap ka na bilang pastor. Kung ikaw ay masasabi nating leader, gumanap ka bilang leader. Pero kung meron pong mga leader tayo, huwag kang gumanap sa kalagayang leader, and please try to avoid thinking that you are better than anyone else. Huwag nating isipin mas magaling tayo. Mga kapatid, yun po, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. Ang sabi po, let it esteem other better than themselves. Yan po ang kalagayan. Kaya po sa church, kapag kami nagmarunong sa pastor, maniwala kayo, magkakaproblema. Pagka po merong mga ang tingin sa sarili, mas magaling sa leader, mga kapatid, magkakaproblema. Kaya ang talagang malinaw, nasabi ni Paul, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Kaya ang ganda ng title natin glowing in the dark. Tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa idea po nung salitang glowing. Mga kapatid, kung kayo po'y nagno-notes, bigyang pansin po natin ito, glowing in the dark. Okay? Ang ating Panginoong Hesukristo mismo, kung matatandaan nyo po, siya po ay nagbigay ng kanyang sermon. Yes, inaralan po niya ang kanyang mga tinuturuan. You are the light of the world, and let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, sa ating pong mensahe, ang ipinapaalala ko po sa inyo, being a genuine believer, kailangan po mag-glow tayo in the dark. Tatlong bagay po ang papansinin natin sa salitang ito. Okay? Una po, shining for Jesus Christ. Di ba? Ang idea po ng glowing in the dark is shining for Jesus Christ. Ikalawa po is showing Jesus Christ. Yung ipakita po natin ang ating Panginoong Jesucristo o makita sa atin, di ba? Mahayag sa atin. Ipakita natin ang Panginoon sa ating mga buhay. And then, standing out, di ba? Stand out for Jesus Christ. So the idea na gusto ko pong ihatid sa inyo sa mensaheng ito is for all of us to shine for Jesus Christ, to show Jesus Christ, and to stand out for Jesus Christ. Amen? Isa-isahin po natin. Ang sabi po, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa teksto natin, among whom ye shine as lights in the world. Na kung saan magliwanag tayo.
Di ba? Kuminang tayo, mga kapatid, na tayo po ay magliwanag sa madilim na sanglibutan ito. And when we say shining for Jesus Christ, it means we should live like Christ. That is number one, to live like Christ. Ang simple word, Christ-likeness. Yan po ang goal. Yan po ang ultimate goal. Yan po ang objective. Lahat ng mananampalataya, gusto kong ipaalala sa inyo na hindi kapag ka ikaw ay na-save na, ang ibig sabihin, perfecto ka na. At aaminin ko po sa inyo na sa mundong ito, hindi natin maaabot ang perfection. Ang sinless perfection. Why? Sapagkat sa doktrinang tama, pag Kristiyano ka, nagkaroon ka ng bagong likas, but hey, nasa iyo pa rin ang matanda kalikasan. Yun ngayon ang dahilan kung bakit ka uma-attend. Yun ang dahilan kung bakit ka nagbabasa ng Bible. Yun ang dahilan kung bakit ka nagba-Bible study. Yun ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. Mga kapatid, sapagkat sa pagpapatuloy, doon tumitibay, lumalakas ang ating espiritu at ang kalagayan na malakas ang ating espiritu, bagamat hindi tayo perfecto, na o-overcome na natin ang gawa ng ating laman at ng ating damdamin. Di ba? Mga kapatid, to live like Christ, hindi po madali yan. Pero yan po yung pinaka-context nung sinabi po ng Romans 8:28 na sa operasyon ng Panginoon sa buhay mo, huwag kang papalag. Sapagkat ang ating Panginoon sa kanyang kalooban, siya po ay meron pong tinatawag nating processing na ginagawa. Para tayong ginto na kailangang idadaan sa apoy upang kuminang, upang magliwanag, upang lalo't lalo maging dalisay. Amen? Kaya pag nakakita kayo ng kapintasan sa mga miyembro, huwag kayong magtataka. At lalo huwag niyong gagamiting dahilan yung kapintasan ng miyembro para tayo po ay tumalikod. Bakit? Mga kapatid, sapagkat lahat tayo still work in progress. Nagtatrabaho pa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? Ibig sabihin, God is still working sa buhay natin. For it is God which worketh in you. Hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, pero sa pagpapatuloy po natin, doon tayo magliliwanag. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Romans 8:28, hindi ba nililiwanag natin? No coincidence, wala pong, nangyari by accident. Pag Kristiyano ka, maliwanag po, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. And in verse number 29, sabay-sabay po, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Kaya, hindi madali. Hindi ba? Kasi ang totoo niyan, hindi naman tayo talaga yung direct light. We are just the reflection of the true light. The true light is no other than our Lord Jesus Christ. At ang kailangan po mga kapatid, habang tumatagal, medyo natutularan po natin ang kaisipan ng ating Panginoon. Importante po yan eh. Kaya nga ang sabi niya, maliwanag po, the same chapter, nung inaareglo niya ang mga conflict at ang mga hindi pagkakasundo, ang sabi niya, ang susi ng lahat, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Diyos siya, pero hindi niya inaring dapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Nagpasakop siya. Mga kapatid, Panginoon siya, Diyos siya, pero hinubad niya ang kaluwalhatian ng isang Diyos at nakipantay sa tao. Ang ibig sabihin, malaki ang problema na hindi ka leader, nakikipantay ka sa leader. Hindi ka leader, nagmamagaling ka sa leader. Kaya nagkakaproblema. So yun ngayon ang concern ni Apostle Paul na maiayos yan kasi hindi kayo magliliwanag pagka ganyan na kayo-kayo hindi magkasundo. Mga kapatid, atin-atin lang ito. Pero isa to sa observation ko, how come na sa church, almost everybody is claiming na Kristiyano. It means may Espiritu ng Panginoon. Pero bakit may mga miyembro na parang ang hirap magkasundo? Hindi ba matulungan niyo ako? Kasi nahirapan akong paliwanag yan eh. Kasi kung para makasundo mo lang ang isang tao, kailangan pareho kayo. Wala kang makakasundo kasi wala talagang taong magkapareho.
At kung para makasundo mo, kailangan hindi siya magkakamali. Ay, huwag ka nang umasa pa. Sapagkat titiyakin ko sa iyo, magkakamali at magkakamali ang tao. Anong problema? Walang kaisipan na katulad ng sa Panginoon. Walang kapakumbabaan, mga kapatid. So kaya ang idea po ng glowing in the dark, shining for Jesus Christ, it means we need to live like Christ. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed into the image of His Son. Kaya kapag may testing ka, kapag may trials ka, kapag may mga challenges, kapag may mga katitisuran, ang solusyon dyan, hindi po mag-react. Ang solusyon dyan, magpasako sa paggawa ng banal na Espiritu, sapagkat yan po ang isa sa pagpoproseso ng banal na Espiritu sa atin upang tayo po ay mabuhay na kagaya ng Panginoon. Amen? Opo, pag may nakasakit sa iyo, ano gusto mong gawin? Gumante, di ba? Pag may naminta sa iyo, sana ba kung Ilocano yung naminta sa iyo? Kasi pagka ang Ilocano naminta sa iyo, ang ganda ng ibig sabihin ng pintas sa mga Ilocano. Di ba? Kaya minsan si Mother Pearl, na pagbibintangan ko, Ilocano to eh. Kasi pintas ng pintas to eh. Ay, ano pala, napintas na balasang, di ba? So, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, mga minamahal, importante na tayo po sa ating buhay habang tumatagal. Yung bang natututo kang magtiis? Yung bang merong mga, hindi ka nais-nais, pero iyong tinitiis? Mga kapatid, ang ganda ng rhyme, ano ho? May mga hindi ka nais-nais, pero iyong tinitiis. Tama? Kung hindi, huwag nating daanin sa paglilitis. Amen? Di ba, kung ang magiging basis mo, yung mga tao sa paligid mo, maapektuhan ka eh. In fact, ang lalong pangit sa mga Kristiyano, yung bang mga kaisipan at pag-uugali, nako, makita ko pa lang siya, kumukulo na ang dugo ko. Sipin niyo po yun, no? Kilabutan ka, kung Kristiyano ka, ganyan ang klase ng... We need to live like Christ. Si Jesus Christ, minamak ang panganalangin niya, patawarin mo sila. Sapagkat din nila nalalaman ng kanilang ginagawa. So anong ibig kong sabihin? Pag kami somebody sa church natin na ginagawa ka ng hindi maganda, imbis na magalit ka, imbis na magwala ka, Panginoon, patawarin mo siya sapagkat di niya nalalaman ng kanyang ginagawa. Ganun ang sasabihin mo. Diba? Panginoon, patawarin mo siya sapagkat di niya alam ang kanyang sinasabi. Yan, ganyan po ang gagawin natin. Ho? Yan na, i-apply natin mula ngayon. Ho? Huwag yung kapag ka merong ganun, nakikipagsalubungan ka. Ano, gusto mo, sabunutan na lang tayo? Hindi po pwede, mga kapatid. Hindi pang Kristiyano yun. Di ba? Mga kapatid, it means we need to live like Christ. Siya po ang ating dapat sinusundan. Ang kalooban ng Panginoon bilang mga Kristiyano, di ba naalala niyo yung kanta nating Stepping in the Light? Trying to walk in the steps of the Savior. Mga kapatid, it means to love like Christ. Diba? For us to shine for Jesus Christ, we need to live like Christ and we need to love Christ. To love like Christ, mga kapatid. Yung kung magmamahal tayo, kung paanong inibig tayo ng Panginoon, kung paano magmahal ng Panginoon. Kaya hindi na problema ang forgiveness kung magmamahal ka na katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi na problema yung understanding kapag ka po nagmahal ka na katulad ng sa Panginoon. Ang understanding at ang pagpapatawaran ay manifestation ng tunay na pagmamahal. Pag nagmamahal, nagpapatawad. Pagka nagmamahal, umuunawa. Pagka nagmamahal, nagsasaalang-alang. Kapag ka nagmamahal, nagtitiis. Kapag ka nagmamahal, mga kapatid, nagtitipid. Amen? Siyempre, nagmamahal dapat medyo nagtitipid. Tinitingnan ko lang kung nakakasunod kayo sa mensahe natin. Baka mamaya, ganyan kayo ng ganyan. Di nyo naman naintindihan ang sinasabi ko.
Meron kasing mga ganong Kristiyano eh. O bakit parang salita lang naman ng salita si pastor, ikaw oo ka lang ng oo. Ay, alam mo ang tawag dyan, listening by faith. Amen? Alam kong tama yung sinasabi ng pastor. Ingat. Diba? Ingat kapag ka nakikinig tayo. And then, to shine for Jesus Christ, what is number 1? Live like Christ. Number 2, love like Christ. And number 3, lift up Christ. Diba? Para magliwanag tayo, wag tayo ang Panginoon ang itaas natin. Ang Panginoon ang ipakita natin. Yun po ang ating i-consider sa point number 2. Mga kapatid, glowing in the dark, una po, it means to shine for Jesus Christ. Second, to show Jesus Christ. Diba? Ibig sabihin, ipakita natin ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Tingnan niyo po ang sabi po ng verse number 15. That you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a perverse and crooked nation, among whom ye shine as lights in the world. Mga kapatid, ang idea po ng tayo ay makita ang Panginoon sa atin. Kinakailangan, we need to live like Christ. We need to love like Christ. It means to say, we will love sacrificially, sincerely, and steadfastly. And we need to lift up Christ sapagkat siya po ang dapat binibigyan natin ng honor, ng masasabi nating parangal at kalwalhatian sa lahat-lahat. Amen? Holding forth the word of life. Ang sabi ng verse number 16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Showing Jesus Christ, number 1, by our conduct. Number 2, by our character. And maging sa ating pong communication. Ang sabi po that he may be blameless and harmless. Ito yung kung paano tayo nakikita ng mga tao. Pagka yung character naman, kasi ang difference ng dalawa, meron po akong binigyang pansin sa idea po ng difference ng dalawa. And I believe mga kapatid, makikita nyo po, ang character daw po, ito po'y pumapatungkol sa internal moral compass, core values, and established virtues. It represents who you are when no one is watching. Diba? Yung conduct po refers to your observable behavior, actions, and manners. Nung tiningnan ko po ito, kasi nung gumagawa po ako ng magiging puntos sa aking pagpaprocess, sabi ko, parang nagagamit natin yan interchangeably. And I believe, sa paggamit naman natin, tama yung concept natin. Pero ang maganda lang na makita po natin sa usaping Kristiyano, mahalaga ang usapang nakikita sa buhay mo at lalong mahalaga yung inner being mo, yung ikaw mismo, yung totoong ikaw. Amen? Mahirap mag-expect ng magandang manifestation sa labas kapag ka hindi maayos ang kalooban. Kaya ang isang dapat ibinibuild sa atin, character talaga. Diba? At ito'y mahalaga sa pagbibigay ng idea sa dapat pinapahalagahan po natin. Diba? Yung morals, core values, importante po yan. Diba? Minsan, naiisip ko, ano ang kaibahan ng pong character at reputation? Diba? O kaya attitude, I mean. Diba? Attitude and character. Kasi pagka tinignan natin ang tao sa pangkalahatan, parang ganito po eh. Pagka hindi maganda yung nakikita sa tao, may attitude to. Diba? Yun po yung nasasabi natin. May attitude tong taong ito. Kapag ka naman po positibo, kasi may character yan. Na kapag ka tinignan natin, ang idea, usapang ugali at pagkatao po yan eh. Di ba? Usapang ugali at pagkatao. Mga minamahal, sa usapang Kristiyano, para tayo po makita sa atin ang Panginoon, sana po sa usapang conduct and character, talagang ang natatanaw, Panginoon sa ating buhay. Paano tayo nagre-react? Palagay ko po, lahat tayo guilty sa ganitong bagay. Pag nagalit ka na, kamusta ka na? Natatanaw ba si Jesus Christ?
Ay opo, talagang pag nagalit ako, pinagahawan ko mga mukha nila eh. Dahil si Jesus Christ, hinawan yung mga kapatid, walang problemang magalit basta matuwid ang galit. Pero ang problema, kadalasan ang galit natin, saan tayo dinadala? Hindi ba sabi nga ng Bible, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Sa usapang galit na nagiging dahilan para maging violente ka, yan po ay nag-i-imply, hindi yan ang galit na katulad ng galit ng ating Panginoon. At hindi rin po makikita ang Panginoon sa ganung klase ng galit natin, mga kapatid. So kaya, bantayan po natin. Diba? So, sa conduct natin dapat makita ang Panginoon. Sa character natin dapat nagpapakita ito ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. At sa communication. Pagka tayo po nakikipag-usap, naku, ipinagbilin po ni Apostol Pablo yan sa napakaraming pagkakataon. Kaya nga sabi niya, holding forth the word of life. Diba? Usapang Kristiyano po, dapat ang ating pong pinangahawakan ay ang salita ng buhay. Amen? Ha? Pero ito yung problema eh. Na minsan, pagka nag-uusap tayo, nakikita ba ang Panginoon sa ating conversation, sa ating communication, sa ating pong conduct, sa ating pong character? Sa tahanan, kamusta po tayo? Again, lahat naman tayo kung tutusin, work in progress. Diba? Yung pong, ang sabi nga nila, angilan. Yung pwede namang sabihin ng maayos, bakit kailangan pang sumigaw? Problema ni Freddy po yan eh. Diba? Kasi lahat tayo, merong human tendency. And that is the reason why dapat talaga nag-grow po tayo. Amen? Para mag-grow, para mag-glow, kailangan mag-grow. Yes. Kailangan lumago po tayo. Huwag niyong ikakatwirang, ganito talaga ugali ko eh. Kung hindi mo kayang tanggapin ang ugali ko, pasensya ka. Ang tanong, anong klaseng ugali meron ka ba? Hindi dapat katwirang Kristiyano yan. Hindi po pwedeng magtanggapan tayo ng mali. Ang dapat habang nagpapatuloy tayo na itatama, na itutuwid ang mali. Diba? Kasi baka po pwede namang mag-usap ng may tamis. Bakit kailangan laging may pait? Bakit kinakailangan magmura kung may sasabihin ka lang naman na concern mo sa tao? Bakit kailangan? Kung masama ang loob mo, di aminin mo na masama ang loob mo, di ba? Minsan naman po pwedeng isingaw mo na lang yan kasi pag naisingaw na yan at naamoy yan, tapos na ang lahat, mga kapatid. Mahirap din kasing kinikimkim yan. Opo, alam nyo, pag kinikimkim, mas matindi pag lumabas eh. Di ba? Mas malupit kapag ka lumabas. Ang dami kong gagamiting ilustrasyon. Ito pa nagamit kong ilustrasyon, di po ba? Minsan kapag kailangan ibuga mo lang. Di ba? At least magaang-gaan pa. Pero yung bugang-buga na, pinigil mo pa, tinatlong araw mo pa. Naku, pag bumuga yan, mga kapatid, tandaan nyo po, siguradong lipol ang mga tao sa paligid. Hindi ba sabi ng Bible, huwag magpapalubog ng araw sa galit. Kung talagang naapektuhan ka, aminin mo, sabihin mo. Hindi yung kinimkim mo, tapos nung pumutok na, nung sumabog na, ang hirap ng iresolba. Hindi mo alam kung gaano katagal na kinimkim ko ito sa aking kalooban. Pinigil ko dahil gusto ko maging maayos tayo. Mga kapatid, alam niyo po, ang laki-laking tulong. Kahit yung mga bata, minsan nagulat sila, hinampas mo sila eh. Palo ka ng palo, hindi naman nila naintindihan kung bakit. Hanggang sa ma-realize sila, mainit lang ang ulo. Nakakatakot maging mainit ang ulo ni mami. Nakakatakot mag-init ang ulo ni daddy. Talagang kailangan, iiwas mo ulo mo dahil baka, Christ-likeness. Let us glow in the dark by shining for Jesus Christ, by showing Jesus Christ sa ating conduct, character, and
communication. Mga kapatid, glowing in the dark, it also means to stand out for Christ. Yun talagang medyo nagiging katangi-tangi para sa kakaiba to ah. Hindi ba dapat ganun ang Kristiyano? Hindi ba? Yun ang dapat. Kaso natin, hindi yung, kala ko Kristiyano to. Ganito pala Kristiyano, parang katulad rin natin. Ganito pala Kristiyano, kakaiba. Mas malala pa sa atin. Mahirap yung ganong klaseng kakaiba eh. Bakit kaya compose lang siya? Bakit kaya hindi siya pala ganti? Bakit kaya parang controlled siya? Bakit kaya ang bait-bait niya? Bakit kaya napakaganda ng kalooban niya? Mga kapatid, kumbaga, pagka pinag-usapan ang tao sa mundong ito, ang idea po, nung sinabi po ni Apostle Paul, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Yung bang katakataka sa kanila, hindi yung kayang-kaya kang balikan ng mga nakakakita sa iyo, kundi nagiging puzzle sa kanila. Kakaiba to ah. Bakit? Mga kapatid, kasi nag-stand out ka. Young people. Diba? Maganda makita nila yung kaibahan ng mga young people na Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Diba? Huwag mong hanapin ang mga bagay ng mundong ito. Huwag inain ka sa mundo. Hindi ko sinasabi na maging critical ka. Hindi ko sinasabi na maging holier than thou ang attitude mo. Hindi ko sinasabi na maging self-righteous ka. Pero ang sinasabi ko po, dapat klaro sa iyo, young people, na hindi mo po pwedeng hanapin sa buhay mo sa Panginoon, sa buhay mo sa church, yung mga ginagawa ng sanglibutang ito. Amen? Even sa klase ng pakikipagrelasyon. Mag-stand out ka. Diba? Yung bang kapag dumating ka doon sa punto na merong kakausap sa iyo, pwede mong sabihin sa kanila. Hindi yung pagka nakakita ng pogi, sagot agad. Kasi bihira po yan. Baka mamaya wala nang dumating. Naintindihan niyo po? Tapos gagamit ka pa ng example. Si sister nga, naghintay. Tingnan mo ha, hindi ka agad sinagot. Ano nangyari? Ayun. Isang dekada na ang lumipas. Mga kapatid, hindi applicable sa Kristiyano yung ang taong nagigipit kahit sa pangit kumakapit. Kung ano po yung kaisipang Kristiyano nung ikaw ay nasa edad pa na hindi pa ganon na nalalagpasan ang kalendaryo. Dapat hanggang ngayon, ganun pa rin yung standard mo. Hindi pwedeng good looking lang. Kailangan godly. Kailangan Christian talaga. Tama? Young people, sasabihin mo in love ka, samantalang ang attraction mo, outward beauty, nagandahan ka lang. Di ba? Naputian ka lang. Ito na ang pagkakataon para makalaya na ang lahi namin sa lahing maiitim. Di ba? Ang problema pagka ganun, pati plano mo at balak mo maitim din eh. Dapat ang motive tama. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, ang ibig ko pong sabihin, dapat sa mga totoong Kristiyano, young people, ang magandang marinig nila sana, alam mo sa church na yan, kahit magbo-boyfriend at mag-girlfriend, hindi sila yung laya na lahat ng gusto nilang gawin. Di ba? Alam natin kung ano ang ligawang Kristiyano. Hindi pa tago sa magulang. Hindi pa ilag sa pastor. Alam niyo po kung sino yung mga confidenteng nanligaw? Yung alam nila na wala silang masamang plano.
Oho, kaya nagpapaalam. Bawat dalaw may PM eh. Diba? Yung bang idea na mag-a-approach na po sana ako, o alam na ba ng parent? Opo, nagpaalam na po ako sa parent. Kahit kayo mismo, i-enjoy nyo eh. Kaya pag kami nagpapaalam sa akin, ano kaagad ang sinasabi ko? Kung okay sa parent niya, lalo na sa kanya. Kung okay sa kanya, okay sa akin. Diba? Alam nga naman pilitin ko yung tao kung hindi okay sa kanya. Naintindihan niyo po? Hindi ko po pwedeng gamitin ang pagkapastor ko. Oo, napupugian ako sa kanya. Sagutin mo na kaagad ha? Ha? Sayang yan, baka isang araw, lalapit-lapit ka sa kanya, iyak ka pa, pati ko pa kasi sinagot. Hindi ganon. Diba? Kung ikaw manliligaw, wag kang sasama ng loob sa akin pag sinabi kong, tanungin mo siya kung payag siya. Kasi mahirap namang sagutin kita, baka maging tayo. Delikado yun. Delikado yun. Kaya yung mga pasimple-simple, di ba? Mga young people na patago, mag-isip-isip kayo. Di ba? Tandaan nyo po yan, isang araw iiyak ka. Bakit? Kasi tinago mo, hindi ka nagabayan. Dahil hindi ka nagabayan, arya ka ng arya. Ano nangyari sa iyo ngayon? Sa kaulihan. Sasabihin mo, ito pa talaga ang guhit ng aking palad. Hindi guhit ng palad yan, galis ng palad yan mga kapatid. Kamutin mo ng kaladril. Diba sometimes yun eh. Diba? Huwag kayong gagawa ng desisyon ng walang gabay para maging maayos ang lahat, mga kapatid. So, ang ibig ko pong sabihin, dapat ang Kristiyano nag-stand out sa usapan ng purity, sa usapan ng mga purposes, at sa usapan ng proclamation. Kaya nakaka-bless ng mga young people, active sa church, may award sa school. Diba? At hindi rin ganong impressive yung may award sa school, pero di mo makita sa gawain ng Diyos. Opo. Ibang-iba yung saya. Uy, nakakatuwa yung mga young people dyan sa Living Water. Diba? Kasi nung nakita ko, natutuwa ako doon yung Sister Wenny yata ang pangalan nun. Sasabihin mo, ay, hindi po young people yun. Mukha lang pong young people yun. Nakapuntos kayo, ha? Diba? Nakakatuwa na mabigyang pansin po na nakakatuwa yung mga members nyo. Hindi naman kayo mayaman, pero napaka-supportive sa gawain ng Diyos. Hindi naman po kayo mayaman, pero makikita nyo po na all out sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, yung mga young people na yung talent nila ginagamit na sa Panginoon, yung pong mga adult natin na sa kabila nang umaakyat sila sa third heaven, mga kapatid, pero hindi napipigilan. Grabe sila, no? Pag nag-worship sila, may nakapasyal po sa atin eh. Nung nakita po yung inaakyatan dito, mga kapatid, gusto po magtuloy-tuloy na doon sa itaas. Nung malaman nilang may 70 years old na, hindi ikaw ang ibig sabihin na ang ibig sabihin, nung malaman nilang, kasi na-tsempo dito ako naharap eh, nung malaman nilang may mga 70 years old na, meron pong mga may nararamdaman ng kung ano-ano, kaya nga diyan ka mapibless kay Teacher Tessie, pwede na makapanood sa online eh, yung mga kapatid naka-walker, tapos ikaw hindi ka naman nagwa-walker, maayos na maayos ang kalagayan mo, pero parang ang bigat sa'yo, na para bang ang laking sakripisyo sa'yo, naaakyat ka. Mga kapatid, paalala lang. Baka pagka ikaw, hindi ka talaga willing na umakyat sa ikatlong floor, baka daling ka na ng Diyos sa ikatlong langit. What is the third heaven? The abode of God. Mga Kristiyano, kamusta po? Dapat pag kami masisipag na estudyante, kasi Christian yun. Sana kaya may mga mababait na anak, kasi Christian yun.
Mahiya ka kung yung hindi nagkiklaim na Christian, yung hindi nagba-Bible, ang gagalang sa magulang. Napaka-considerate, napaka-respectful, napaka-loving sa kanilang magulang. Tapos ikaw sinasabi mo, Kristiyano ka, miyembro ka ng Living Water, tapos nakikita nila na pag nakipag-usap ka sa magulang mo, parang yung magulang mo pa titiklop sa'yo. Huwag niyo pong ika-proud yan. Huwag niyo pong ika-proud na ang magulang niyo sunod-sunuran sa inyo. Mali po yan. Huwag yung porke may narating na kayo, ang lakas na ng dating niyo. Hindi dapat yun. Di ba sinasabi ko nga, mga anak, dapat yung malaman na yung buhay niyo pa lang sa usapang tao. Ha? Happy Mother's Day po. Utang niyo po yan sa nanay niyo. Tapos kung sagot-sagutin mo nanay mo, kung lapastanganin mo magulang mo, kayo na lang. Hindi ka magliliwanag niyan. Magiging dahilan ka para matisod ang mundong ito. Ang pinakapangit na statement, yung marinig niyo po, ganyan pa ang Kristiyano? Ganyan ba talaga yung member ng church niyo? Ganyan ba talaga yung... Mga kapatid, malinaw po sa banal na kasulatan, even the Lord Jesus Christ, He declared that believers are the light of the world. And let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. It is good for all of us believers na talagang mag-shine para sa ating Panginoong Jesucristo. Makita sa atin ang Panginoong Jesucristo at mag-stand out tayo para sa ating Panginoong Jesucristo. So for me, the very idea of the word glowing in the dark, it means to shine for Jesus Christ. To show Jesus Christ. And to stand out for Jesus Christ. Ang binigyan ko po ng emphasis, live like Christ. Love like Christ. And lift up Christ. Ang linaw. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. May mga magulang na matutuwa kapag proud ang anak nila na kayo ang magulang nila. Kaya minsan, para pong preaching, pagka may mga nagsasabi, ito po natutunan ko po sa pastor natin, titiyakin nyo pong pagka sinasabi nyo po yun, tiyakin yung tama yung sasabihin nyo. Dahil may ilalagay nyo ko sa alanganin. Now, sana po sa tamang puntos natin, sana po pag sinasabi mong Christian ka, tiyakin po natin, hindi natin na ilalagay ang pangalan ng Panginoon sa alanganin. Let them that name it the name of Christ depart from iniquity. Do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. Let us glow in the dark. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, kung kayo po'y first-time visitor at wala pa po kayong katiyakan ng kaligtasan, ngayong sandaling ito, kung ikaw ay bisita, nais naming i-share sa iyo ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Ito ay ang balita patungkol sa kaligtasan, that Jesus Christ died, buried, and rose again para sa bawat isa sa atin. Kaya mga counselor, alam nyo kung sino mga first-time visitor natin, make sure na masashare nyo sa kanila ang gospel. Members of the church, brethren in the Lord, I believe we all need this message. This is a very important reminder for all of us believers that we need to shine for Jesus Christ. We need to show them the Lord Jesus Christ. Show to them. Show Jesus Christ. And stand out for Jesus Christ. Sabi ko nga sa inyo kanina, lahat tayo, still work in progress. Nasa operasyon pa rin po tayo ng Panginoon.
Kailangan lang maging willing po tayo. Now, if the message of the Lord is clear to you, and if the Holy Spirit is convicting you, maybe as you listen to the message, may mga realization ka. So this morning, tapusin natin ang ating pong mensahe sa pamagitan po ng ating desisyon. At ito po ay ang paglalapit natin ng ating mga sarili sa Diyos sa anumang kaparaanan na siya ay kumilos sa atin. Why not leave your place and come to the altar this morning? Make sure na pagka lumapit po tayo, klaro sa atin. Ito ba'y may kinalaman sa ugali natin na dapat mabago? Sa attitude natin na dapat mabago? Sa conduct and character natin na dapat mabago? Ito ba ay ang dapat maging aplikasyon natin for us to live like Christ, to love like Christ, and to lift up Christ? Whatever it is. It is always good to somehow respond to the message of God. Diba? Yun ang problema. Pwede tayong maging instrumento para maparangalan ng Panginoon. Pero ang problema, pwede rin tayong maging dahilan para mabatikan ang pangalan ng Panginoon. And the message this morning is very, very important to consider. Hey Christians, we are the light of the world. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kapag sa puso natin, may mga kung ano-ano po tayong kinikimkim na hindi po kalooban ng Panginoon, hindi ka magliliwanag, hindi ka magiging makinang. Let us allow the Holy Spirit to really work in our lives. Pakontrol tayo sa Kanya. Ano man ang nakagawian nating mali, huwag natin pong pagmatigasan po yan. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na tayo po'y baguhin ng Panginoon. You cannot change yourself. Ang totoong transformation, work of the Holy Spirit, work of God. And that is very clear na sa message na ito, sa sulat ni Apostol Pablo, may Diyos na gumagawa sa bawat Kristiyano. Kung ikaw ay anak, maging mabuting anak po tayo. Kung ikaw po ay magulang, maging makadiyos na magulang po tayo. Kung tayo po ay nasa mga pagpapasya, make sure na guided po tayo. It is always important to consider the will of God in our lives. Sige po. Kung may dapat ihingi ng tawad, now is the best time for you to do that. Kung meron pong mga bagay na gusto nating hilingin sa Diyos, nakikinig ang Diyos sa atin. Don't just come. Huwag na kaugalian lang natin pumupunta tayo sa altar. Make sure that we really mean business with God. That we are sincere. That we are very sincere. Na kaya tayo nandito sa harap because gusto natin talagang tumugon sa pangungusap ng Panginoon. Gracious loving Father, thank you for talking to us this morning. Thank you for giving us this reminder, O Lord. Thank you for the message. Lord, we are here humbling ourselves before you, asking for your forgiveness to all of our shortcomings. Lord, thank you because we really need this message. Nawa, maging liwanag po kami sa madilim na sanglibutan ito. Sa usapang pamumuhay, sa usapang pag-uugali, sa usapang pananalita, sa usapang pagkatao, sa usapang paglilingkod, sa usapang pagsamba, sa usapang paglakad, sa usapang pagpapasya. Lord, nawa, magliwanag ang aming mga buhay. Nawa kami po ay maging kakaiba sa mundong ito, dakilang Diyos. Panginoon, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isang lumapit ngayon. Una po yung mga bisita namin, nawa ito ang maging araw ng kanilang kaligtasan. At ngayon po, ang mga anak mo, nawa, ang impact ng kanilang paglapit ay madama sa pamagitan ng aplikasyon sa message nito. Once again, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat at tawagin po natin ang in charge po natin ngayon.
Siguro po halos majority sa inyo sasang-ayon sa akin na para meron tayong konting assistance po kay Teacher Tessie kay Pastor Orson, So siguro kuha tayo ng love offering. Pwede siguro tayo mag-express sa pangkalahatan. Ano po, kung meron kayong plano na magpadama sa kanila na individual, so no problem po yan. Pero ito po i-open natin para sa lahat po ng gustong mag-express kila Pastor Orson na sa moment na ito, sila po ay nagdadalamhati. Ano po? So, okay, ilalakad na lang po siguro dyan sa, ilakad nyo na lang. So, mula dito sa umpisa, iikot natin. O kaya, Deacon, doon na lang siguro. O kaya dito, hindi, tapos na kasi. Tapos na tayo. So sige, tayo ka na lang dito, Deacon. Baka kasi makatulong yung looks mo para makadagdag ng... Oo. Okay, so... Sige po, pwede na po tayo magbigay. Let us sing Anything That Costs Me Nothing. I Cannot come before. Sige po, lapit lang po. a righteous Holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before you nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen po. Mamaya po, kamayan po natin ating pong mahal na Bishop. Amen. Hello. Mamaya po, kamayan po natin ating pong mahal na Bishop. Pasalamatan po natin siya sa mensahe pong ating pong natanggap. At mamaya po, kung may gusto pong makiramay po kay Pastor Orson at makita po ang labi po ni Ma'am Tessie, ay after po ng service ng Gospel Hour ay dadako po tayo doon po sa Valenzuela. At ilang paalala lamang po sa ating pong lahat, bukas po ay start na rin po ng ating pong youth camp, yung summer camp natin doon po sa Puerto Galera. So mamaya maglalagay po ng mga bazaar items po yung ating pong mga young professionals. Lahat po ng mga gustong sumuporta po doon, lahat po ng process po mapupunta po sa ating pong mga kabataan. Ayan po. So, at wala po tayong Sunday school po ngayon, maliban na lang yata yung men. Parang men yata meron, hindi ako sure. Pero wala po tayong Sunday school ngayon sapagkat may gawain po yung mga kababaihan po natin. Pero ang young people, mamaya po, 12:45 p.m., attend po kayo. Kung gusto nyo mabusog mamaya ng 12:45 p.m., attend po kayo ng young CYA, ha? Ayan po. So, sige po, tayo na po tayo lahat. Let's all stand. At yun po, next Sunday po pala mga kapatid ay meron tayong baptism. Okay, so lahat po ng mga candidates for baptism, please be ready. And then meron tayong Lord's Supper sa hapon po nan. Okay po, let's pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this morning that you have given us. Thank you, Lord, sa aming pong mensahe na napakinggan po mula po sa aming pong mahal na Bishop. Sa aming Panginoon, sa napaka-powerful na salita niyo po, na siyang pumupukaw po sa aming pong mga puso at nagbabago po na aming pong mga buhay. Nawa, Panginoon, patuloy po kaming magliwanag sa madilim na mundo po na ito. Makita po at lumitaw po ang aming pong pagiging Kristiyano. Panginoon, gabay niyo po ang bawat isa po sa amin pa pong patuloy na paglilingkod po sa inyo. At salamat, Panginoon, sa bawat opportunity na binibigyan niyo po sa amin. Thank you for your blessings. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, kamayan po natin bawat isa. Lalo po ang ating pong mga bisita. At see you po mamaya pong Gospel Hour, 2 p.m.